Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1571 hanggang Kabanata 1600. Kabanata 1591. Ngumiti ang pangalawang tito at sinabi, makakaligtas ang lalaking iyon kahit saan siya magpunta. Hindi siya ang uri ng taong hihiga at mamamatay. Nasaan siya? Tanong ni Hansen. Umupo ang pangalawang tito sa dulo ng isang mesa na gawa sa kahoy. Nagsalin siya ng 3 tasa ng tsaa, pagkatapos ay ipinasa ang dalawa kay Hansen at Ningyu. Matapos uminom ng isang lagok sa kanyang sarili, sinabi niya, gusto ko ring malaman kung nasaan siya. Ang totoo, hindi ko siya makita. Nabigo si Hansen. Tinapik niya si Little Flower at sinabi, kung hinahanap mo ang sagot na iyon mula sa akin, mabibigo ka. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Umiling ang pangalawang tito at sinabi, alam kong hindi mo alam kung nasaan siya. Kung gayon, bakit mo ako hiniling na makipagkita sa akin? Tanong ni Hansen. Hindi naunawaan ni Hansen kung ano ang gusto sa kanya ng pangalawang tito. Tumingin ang pangalawang tito kay Hansen at bumantong hininga. Sinabi niya, kung sasabihin kong walang ugnayan sa dugo si Han Jinji sa iyo, maniniwala ka ba sa akin? Nanigas si Hansen, pagkatapos ay nagtanong, bakit? Nagkaroon na ng pagdududa si Hansen tungkol dito noon. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang lolo sa tuhod ay si Han Jinji. Ngayon ay sinasabi sa kanya ng pangalawang tito ang bagay na ito, at hindi siya naniwala. Ngunit gayon paman, handang makinig si Hansen at magtanong kung bakit. Hindi agad sumagot ang pangalawang tito. Tumango siya kay Ningyu. Pagkatapos, naglabas si Ningyu ng ilang impormasyon upang ipakita kay Hansen. Sinabi niya, simula nang malaman natin na mayroon kang 9 life cat pendant, sinisiyasat natin ang mga bagay na nakapalibot sa iyo. Kabilang dito ang iyong kaugnayan kay Han Jinji. Ito ay isang pagtitipon ng mga natuklasan natin. Binuklat ni Hansen ang ilang pahina ng ibinigay sa kanya, at napansin niyang napakadetalye ng mga nilalaman. Ipinakita nito na tuwing umalis siya sa bahay o pumunta sa isang lugar, ito ay naitala at nabanggit. Sa loob ng investigasyon, nakakita rin siya ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Pinapanood pa nila ang mga tiya at tiyuhin ni Hansen. Hindi naman talaga nag-aalala si Hansen. Kahit na nalaman nila ang mga paboritong kulay ng mga tiya niya, wala siyang pakialam. Maraming trabaho ang ginawa ninyo, sabi ni Hansen, habang tinitingnan niya ang impormasyon. Kailangan naming malaman kung kaibigan ka ba o kaaway. Wala itong kakaiba. Ngumiti si Ningyu. Uminom lang ng tsaa ang pangalawang tito. Hindi siya nagsalita. Tinuro ni Ningyu ang impormasyon, at pagkatapos ay nagpatuloy na sinabi, matapos tapusin ang ating mahabang investigasyon, nakakita tayo ng disenteng halaga ng ebidensya na ikaw at ang iyong ama ay talagang may kaugnayan kay Han Jinji. Kung gayon, bakit iminungkahi ng iyong pangalawang tito na wala akong kaugnayan kay Han Jinji? Tumingin si Hansen kay Ningyu at pangalawang tito na may kitang-kitang pagkalito. Magkasalungat ang mga sinabi nila, kaya alam ni Hansen na may iba pang hindi pa niya nasasabi. Seryoso ang mukha ni Ningyu nang sinabi niya, sa panahon ng investigasyon, nakakita tayo ng maraming kaina-hinalang aktibidad. Kaya hindi natin MA 100% na kumpirmahin na ikaw at ang iyong ama ay may kaugnayan kay Han Jinji. Gumagastos tayo ng maraming oras at mapagkukunan upang malaman ang katotohanan. Posibleng may kaugnayan kayo ni Han Jinji, pero wala nang sinabi si Hansen. Gusto niyang ituloy niya. Bumantong hininga si Ningyu at sinabi, may nakaharap tayo sa isang problema na hindi natin malutas. Ano iyon? Tanong ni Hansen na may pagkamausisa. Tinuro ni Ningyu ang mga ulat na may pamagat na, Han Jinji, at sa kakaibang tono ng boses, sinabi, bakit ang iyong lolo sa tuhod ay tinawag na Han Jinji? Nanigas si Hansen, at naunawaan niya ngayon ang ibig sabihin ni Ningyu. Si Han Jinji ay Han Jinji, ngunit kahit na nagtataka si Hansen kung bakit tinawag na Han Jinji ang doppelganger na kanyang nahanap. Kung ginamit ni Han Jinji ang pagkakakilanlan ng isang Blue Blood officer upang itago ka at ang iyong ama, hindi na sana niya ginamit ang pangalan ng ibang lalaking nagngangalang Han Jinji. Anumang ibang pangalan ay tiyak na mas ligtas ng 1,000,000 beses. Ngunit pinili niya ang pangalang iyon.
Nagpos si Ningyu sandali bago nagpatuloy. At ang pangalang ito ay nagpapahirap na matukoy ang kapangyarihan na ginamit ni Han Jinji. Gumastos tayo ng maraming oras at mapagkukunan upang malaman ang lahat ng mga bagay na ito. Naniniwala akong hindi lang ang pamilya Ning ang nagsasagawa ng ganitong pananaliksik. Sigurado akong maraming iba pang mga paksayon ang gumagastos ng ganoong mga mapagkukunan sa paghahanap na ito, masigasig na matuklasan ang iyong tunay na pagkakakilanlan. At upang ibunyag din ang katotohanan sa likod ng mga panlilinlang ni Han Jinji. Ngunit ang lahat ng misteryo sa likod mo at ng iyong pamilya ay nagkamali sa ating mga investigasyon. Pinigilan tayo nito na makumpirma kung ikaw ay may kaugnayan kay Han Jinji o hindi. Kapag sa wakas ay nalaman natin ang katotohanan sa likod ng lahat ng misteryong ito, malamang na matuklasan natin na kayo nga ay mga kamag-anak. Ngunit kung gayon, iiwan tayo ng isang mas malaking misteryo, bakit si Han Jinji ay Han Jinji? Hindi ba nahanap ninyo ang mga sagot sa misteryong iyon? Tanong ni Hansen. Umiling si Ningyu. Wala pa tayong nakikitang mga sagot. Gumawa tayo ng ilang mga hula at mayroon tayong hipotesis. Gusto mo bang makinig? Mangyaring, ituloy mo. Tumingin si Hansen kay Ningyu. Gusto niya rin ang mga sagot. Bumantong hininga si Ningyu at sinabi, kung ipagpalagay natin na si Han Jinji ay hindi ang iyong kamag-anak, at kung ginamit niya ang pangalang Han Jinji para sa isang layunin, ano kaya ang layuning iyon? Ang iniisip natin ay ang iyong pamilya ay kasangkot sa ibang pamilya at sa kapangyarihan ng ibang paksayon. Lahat sila ay nakatuon sa inyo, at nalaman nilang kayo ay talagang kamag-anak ni Han Jinji. Sino ang makikinabang sa kaalamang ito? Nagbago ang mukha ni Hansen. Kung ito ang kwento, kung gayon ang makikinabang dito ay walang iba kundi si Han Jinji mismo. Ang sakripisyo ay ang pamilya ni Hansen. Ang pangalan ni Han Jinji ay parang pain na naiwan ni Han Jinji. Ito ay ang uri ng pain na susubukan ng bawat piteng na kunin. Hinayaan niyang ito ng iba ang pansin dito habang patuloy siyang gumagawa ng anumang gusto niyang gawin. Ang mas nakakatakot ay hindi nila alam kung buhay pa ba si Han Jinji o hindi. At kung makumpirma na kamag-anak ka, kung gayon ang pamilya ay kailangang harapin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Kung hindi pinanggap ng ama ni Hansen na patay siya, at hindi lumaki ng maayos si Hansen, wala sana sa mga ito ang mangyayari. Ang New Community lang ang may pagkakataong sirain ang kanyang pamilya ngayon. Ngunit ito ay isang teorya lamang. Hindi ito 100% na katotohanan. Gayunpaman, ang mismong pag-iisip ay nagbigay kay Hansen ng isang pagkabigla, at nagpadala ng isang panginginig sa kanyang gulugod. Hindi natin masisiguro ang katumpakan ng hipotesis, ngunit maliban dito, hindi tayo nakakahanap ng ibang kapani-paniwalang paliwanag kung bakit si Han Jinji ay Han Jinji pa rin, sabi ni Ningyu, habang tinitingnan niya si Hansen. Kabanata 1592. Bakit ninyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Hansen upang maayos ang kanyang mga iniisip bago magtanong. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi sa kanya ay isang hipotesis lamang. Ito ay isang koleksyon lamang ng mga kung, at walang saysay na mag-alala si Hansen sa lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, hindi nagsalita si Ningyu. Tumingin ang pangalawang tito kay Hansen at sinabi, may isang bagay na hindi mo dapat pagdudahan, kayang gawin ni Han Jinji ang lahat ng ito. Kahit na hindi ito totoo, hindi bababat na kumpirma natin na posible ito. Kamag-anak ka ba ni Han Jinji o hindi, gumagana ka pa rin bilang pain. Gusto ka ng lahat, lalo na ang pinuno ng New Community na ito. Hindi lang ako sigurado kung bakit wala pa siyang ginagawa. Marahil ay kailangan niya ng 2 taon pa upang makabawi, at kapag nakabawi na siya, magiging pangunahing target kanya muli. Pangalawang tito, kilala mo ba ang pinuno ng New Community? Sino siya? Maraming tanong si Hansen tungkol sa New Community na walang mga sagot. Gusto niya sila. Mukhang alam ng pangalawang tito ang isang bagay o dalawa, malinaw iyon. At tulad ng sinabi ng pangalawang tito, sinubukan na ng New Community na habulin siya ng isang beses. Nakaiwas si Hansen sa kanila. Kung hindi, nasa kamay na sana siya. Narinig mo na siguro ang nangyari sa ika-7 pangkat. Bumantong hininga ang pangalawang tito. Biglang nabuhayan si Hansen. Nang may kagalakan, tumango siya at sinabi, narinig ko ng kaunti. Nang unang pumasok kayo sa santuwaryo, nakilala ninyo ang isang karakter na tinatawag na Diyos. Ang nilalang na ito ay nagbigay sa inyo ng isang hiling. Ikaw lang at ang isang babae ang tumanggi sa alok. Tumango ang pangalawang tito at sinabi, ang aking kaalaman sa mga pangyayari ay sumasalamin sa iyo. Pumasok tayo sa kakaibang dimensyon na iyon at talagang nakilala ang isang taong tinatawag na Diyos. Hindi nagbigay ng hiling sina Gu Qingcheng at ako, ngunit lahat ng iba ay nagbigay.
Tinanggap nila ang pagsubok ng Diyos. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga tainga, hindi gustong makaligtaan ng isang salita. Alam niyang malapit na siyang matuto ng mga bagay na hindi pa niya natutuklasan kailanman. Nagsalin ng kaunting tsaa ang pangalawang tito at uminom ng isang lagok bago muling nagsalita. Sinabi niya, sinabi sa akin ni Han Jinji na hindi talaga Diyos iyon. Ito ay isang nilalang lamang na mukhang tayo, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa akin na huwag magbigay ng hiling. Hindi ako nagbigay ng hiling noong panahong iyon, ngunit sa huli ay hindi ko pinansin ang kanyang payo. Sa huli ay nagbigay ako. Ano, ginawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Sobrang nagulat siya kaya hindi na niya siya matatawag ng magalang na pangalawang tito ngayon. Sa mga bersyon ng kwento na narinig niya hanggang ngayon, hindi nagbigay ng hiling ang pangalawang tito. Ngunit ngayon ay sinasabi sa kanya na nagbigay ang lalaki mula mismo sa bibig ng kabayo. Bumantong hininga ang pangalawang tito at sinabi ko, nais kong nakinig ako kay Han Jinji at hindi nagbigay ng hiling. Gayunpaman, masyadong malakas ang tukso. Ginawa ko ito. Puno ng magkahalong emosyon ang puso ni Hansen. Gusto niyang magsimulang magtanong ngunit hindi niya maisip kung saan magsisimula. Tumingin siya sa pangalawang tito at naghintay na magpatuloy siyang magsalita. Kung nagbigay ng hiling ang pangalawang tito, bakit parang maayos lang ang kanyang kalagayan? Hindi siya nabitag tulad ni Don, at hindi siya nabuhay na may sakit tulad ni Uncle Bob. Mukhang perpekto ang kanyang kalusugan. Alam mo ba kung anong hiling ang ginawa ko? Ngumiti ang pangalawang tito, ngunit kakaiba ito. Ano ang hiling? Hindi nagbigay ng hula si Hansen. Gusto lang niyang marinig ang mga sagot ng direkta. Masyadong maraming oras na ginugol ni Hansen sa pag-iisip ng mga bagay na ito, at nagsawa na siya sa patuloy na pag-iisip. Malinaw na ayaw din siyang pag-isipin ng pangalawang tito. Ngumiti siya at sinabi, ako ang pinakamahilig. Kaya, ang hiling na ginawa ko ay magkaroon ng mas maraming hiling. Tumingin si Hansen sa pangalawang tito. Ang hiling ay parang sobrang childish, ito ay isang bagay na gagawin ng isang bata. Ngunit sabay din, parang may katuturan. Huminga ng malalim ang pangalawang tito at sinabi, nagtataka ako kung nagsasabi ng totoo si Han Jinji, pagkatapos ng lahat, nagbigay siya ng hiling. Kung ang nilalang na iyon ay hindi Diyos, bakit magbibigay pa rin siya ng payo at magbibigay pa rin ng sariling hiling? Iyon ang dahilan kung bakit sa huli ay nagpa siya akong magbigay ng isa. At pagkatapos, natupad ba ang iyong hiling? Tanong ni Hansen. Natupad ito, parang mapait ang mukha ng pangalawang tito. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, ngayon ay maaari akong magkaroon ng maraming hiling, ngunit una, dapat kong tapusin ang mga misyon na ibinigay sa akin. At ang mga hiling na iyon ay hindi ang gusto ko. Ngunit kung hindi ko tatapusin ang mga misyon, mamamatay ako. Ngayon ay naunawaan ni Hansen ang ibig niyang sabihin. Nalinlang siya ng Diyos, naging alipin niya upang gawin ang kanyang mga utos. Alipin siya at wala ng iba. Ano ba ang Diyos na ito? Tanong ni Hansen, na napapanggigil ang mga ngipin. Umiling ang pangalawang tito at sinabi, hindi ko alam kung ano ito, ngunit dapat mong ipagpalagay na ito ay isang nilalang lamang na nakatira sa ikalimang santuwaryo. Maaaring totoo iyon, ngunit ang mga kapangyarihan nito ay lumampas sa mga hangganan ng santuwaryo. Wala itong magagawa ng isang ordinaryong nilalang. May koneksyon ng New Community sa Diyos na ito. At ang mga misyon na pinipilit akong gawin ay lahat para sa mas malaking kapakinabangan ng New Community. Maaari bang ang pinuno ng New Community ay ang Diyos na ito? Nagulat na tanong ni Hansen. Umiling ang pangalawang tito dahil hindi niya masagot iyon. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nagtangka ang New Community na gumawa ng anumang bagay laban sa iyo, ngunit mula sa nakikita ko, mas malaki ang kanilang focus sa paghahanap kay Han Jinji kaysa sa iba. At nakakalito iyon. Marahil ay masasabi mo sa akin kung bakit ganito. Tanong ng pangalawang tito kay Hansen. Marahil dahil hindi pa sila sapat na lakas upang kunin ako, sabi ni Hansen. Ngumiti ng mapait ang pangalawang tito. Mas malakas ang New Community kaysa sa iniisip mo. Malakas ka, ngunit kung gusto nilang tapusin ka, gagawin nila. Makakahanap sila ng paraan. Ngunit hindi ako makaisip ng ibang dahilan kung bakit hindi pa nila ginagawa iyon. Nagkibit balikat si Hansen na nakabukas ang kanyang mga kamay. Tumahimik ang pangalawang tito sandali bago nagpatuloy. May problema sa katawan ng pinuno ng New Community. Mula sa nalaman ko, magkakaroon ng 2 taon upang makabawi. At kapag nakabawi na ito, malamang na siya mismo ang humahabol sa iyo. Hindi nagatubiling isipin ng pangalawang tito na ang dahilan kung bakit hindi pa umaatake ang New Community ay dahil hindi pa ito sapat na lakas.
Nang dalhin ni Tina ang Geno armor kasama niya upang makipaglaban, ninakaw ito ni Han Senador. At natagpuan ni Han Senador na magagamit niya ito. Ito ay nagdulot ng malaking kawalan sa New Community. Ngayon ay maaari lang silang maghintay na makabawi ang kanilang pinuno at personal na makipag-usap kay Han Senador. Kung handang-handa ka, umaasa akong makakapagtulungan tayo kapag dumating ang oras upang harapin ang New Community. Diretsong tumingin ang pangalawang tito kay Han Senador. Pangalawang tito, angkop ba ito? Hindi talaga nagtiwala si Hansen sa pangalawang tito, lalo na't siya ay nasa ilalim ng kontrol ng misteryosong Diyos. Kung magiging bukas na kaaway siya ng New Community, maaaring mapariwara siya. Masyado na akong nabuhay. Kung makakagawa ako ng isang bagay upang iligtas ang pamilya ning bago ako mamatay, magiging kontento na ako, mahinang sabi ng pangalawang tito. Sige, kung gayon. At nga pala, masasabi mo ba sa akin kung saan nagtatago ang New Community? Tanong ni Hansen. Kabanata 1593. Sa pag-uwi ni Hansen, patuloy niyang binabasa ang impormasyon na ibinigay sa kanya ng pangalawang tito. Nakakita siya ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing individual ng New Community, kabilang ang mga detalye ng kanilang kinaroroonan. May 3 planeta na pinaniniwalaan ng pangalawang tito na maaaring mga posibleng lokasyon para sa kanilang punong tanggapan, at mga posibleng lokasyon din para sa kanilang pinuno. Ngunit sinabi rin ng pangalawang tito kay Hansen na huwag pukawin ang New Community. Sinabi niya kay Hansen na ang dahilan kung bakit hindi pa sila kumikilos ay marahil dahil natatakot sila sa isang bagay. Ngunit kung hindi aalisin ni Hansen ang mga ito ngayon, ito ay magiging isang bagay lamang ng panahon bago sila humahabol sa kanya. Kaya, napagpasyahan ni Hansen na mas magiging mabuti kung siya ang unang umaatake. Ang tanging problema dito ay hindi alam kung saang planeta nakatira ang pinuno sa ngayon. Tinitingnan ng impormasyon na ibinigay sa kanya, ang ilan sa mga miyembro ng New Community ay talagang medyo sikat at nakamit na mga tao, mula sa panig ng tao at Shire. Mahirap isipin kung paano nagawa ng pinuno na pag-isahin ang dalawang lahi sa ganoong paraan. Ang taong nakakuha ng pansin ni Hansen ay si Qingya. Misteryoso siya, at kahit na ang pamilya Ling ay hindi makapagsabi kung saan siya nagmula. Ngunit sinabi na, siya ay isang mataas na ranggo na miyembro ng New Community at isa sa pinakamahalagang tao sa organisasyon. Walang nakakita sa kanya na lumaban noon, ngunit alam na may kakayahan siyang mag-teleport ng malaya. Ang taong nagligtas kay Tina ay si Qingya. Maingat na ni-memorize ni Hansen ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking iyon. Sa ganitong kapangyarihan, ang lalaki ay magiging isang mapanganib na kalaban kahit na hindi siya makapaglaban. Tumingin si Hansen pababa upang tingnan kung kasama ba ang kanyang ama sa listahan. Ngunit matapos mag-browse sa lahat, mukhang wala namang banggit sa kanyang ama. Masyado bang mababa ang ranggo ni tatay sa New Community? Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi siya napasama? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, matapos makauwi si Hansen, gumugol siya ng mas maraming oras sa pananaliksik. Hindi siya sigurado kung tunay ang intensyon ng pangalawang tito na makipagtulungan, ngunit ang pagkakaroon ng mas maraming kaalaman tungkol sa anumang posibleng banta ay palaging para sa pinakamabuti. Nakilala ni Hansen ang kanyang biyananong si Ji Raogen at sinabi sa kanya ang nangyari sa kanyang pagkikita sa pangalawang tito. Ibinigay din niya sa kanya ang impormasyon na ibinigay sa kanya ng pangalawang tito. Kung makikita nila ang pinuno, pupunta si Hansen at makikipaglaban. Hindi ang pinakamalakas sa santuwaryo si Hansen, ngunit sa kalawakan, mayroon siyang crystal armor at ang kanyang beetle. Mas malakas siya kaysa sa pinakamalakas na demi-Diyos. Pagbalik sa kanlungan, narinig ni Hansen na mas maraming tao ang nagtatalakay tungkol sa Death Goddess. Pinag-uusapan nila kung sino ang maaaring nakapagpukaw sa kanya at kung paano siya nakakapatay ng mga kaaway sa isang suntok lamang. Lahat ng usap-usap sa ika-4 na santuwaryo ay tila umiikot sa Death Goddess o Dollar. At madalas na nagtatalakay tungkol sa kanilang pinaniniwalaang mas magaling. Alam ni Hansen na ang kanyang kapangyarihan ay nasa likod pa rin ng Death Goddess. Hindi niya iniisip na magiging isang malakas na kalaban siya para sa kanya sa ngayon. Ang lakas pa rin ang pinakamahalagang bagay. Matapos ang investigasyon ni Hansen, napagpasyahan niyang maglakbay sa desyerto ng awit ng hangin upang manghuli ng mga super nilalang upang ma-max out ang kanyang super Geno points at makarating sa pakikipaglaban sa pinakamagaling sa mga pinakamagaling. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang desyerto ng awit ng hangin ay dahil kilala itong mapanganib doon, at dahil wala ring mga super kanlungan sa paligid. May dapat na maraming mga nag-iisang super nilalang doon. Mas madaling patayin ang isang super nilalang doon kaysa subukang talunin ang isang super kanlungan.
Napagpasyahan ni Hansen na dalhin sina Little Silver at Little Star kasama niya. Si Little Star ay may mga kapangyarihan sa paglalakbay sa Star Sea, kaya kung masama ang mangyari sa kanya, madali siyang makatakas. Si Little Silver ay may malalakas na kakayahan sa pagpapagaling. At tuwing nasa kagipitan sila, maaari niyang gamitin ang Blow Blood Geno Core. Kailangang magdugo si Hansen upang gamitin ang Geno Core, at ang pagpapagaling ni Little Silver ay makakatulong para sa pangangailangang iyon, hindi bababasa. At syempre, dinala ni Hansen si Bauer kasama niya saan man siya magpunta. Hindi niya kailanman iiwan ang kanya. Narinig ng Lady Chef na pupunta siya sa desyerto ng awit ng hangin at mukhang determinado siyang sumunod sa kanya, anuman ang mangyari. Kaya dinala rin niya ito. Narito rin si Shumi. Ayaw dalhin ni Hansen ang kanya dahil natatakot siyang mangyari ang masama sa espiritu. Hindi niya maipaliwanag ang isang malubhang kamalasan sa mga magulang ni Shumi, ngunit si Shumi ay kasing determinado ring sumama. Kumbinsido siya na ang lakad na ito ay magiging magandang practice. Sinabi niya na kung hindi siya papayagan ni Hansen na sumama, mag-iisa na lang siyang pupunta. Kaya, talagang wala nang pagpipilian si Hansen kundi ang papayagan siyang sumama. Kung mag-iisa siyang pupunta, mas mapanganib ito. Hindi rin makikilala ng mga halimaw sa disyerto ang tagapagmana ng Furnace Emperor. Gusto sanang sumama ni Wang Yuhang, ngunit iniwan siya ni Hansen sa malinaw na mga dahilan. Mapanganib ang lugar na iyon, at kung susunod si Wang Yuhang, hindi maiisip ni Hansen ang mga kakilakilabot na kasawian na maaaring mangyari sa kanila. Ang huling gusto niyang mangyari ay ang mapalibutan ng mga super nilalang sa ganitong lugar. Maganda ang lahat ng mga bagay sa paglalakbay patungo doon, ngunit nang makarating sila sa disyerto, agad na tumama ang isang bagyo ng buhangin. Tinakpan nito ang kalangitan at nagdulot ng pagdidilim. Sa kabutihang palad, nakahanap si Hansen ng isang mabatong lugar upang makasilong. Walang problema ang tumama sa kanila doon. Dahil sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, hindi makakaapekto sa kanila ang mga normal na bagyo ng buhangin. Ngunit iba ang mga bagyo ng buhangin sa disyerto ng awit ng hangin. Habang nakaupo sa kuweba, narinig ni Hansen ang isang kakaibang ingay na umuungal sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Parang isang babae na kumakanta sa hangin. Kahit na nasa gitna ng bagyo ng buhangin na iyon, malinaw niyang narinig ang pagkanta. Kakaiba man, hindi niya naunawaan ang isang salita ng kinakanta. Ngunit ganito rin nakuha ng disyerto ang pangalan nito, disyerto ng awit ng hangin. Narinig ko na kung may pagkanta sa bagyo ng buhangin at hindi ka makakahanap ng lugar upang makatago sa panahon, mawawala ka sa bagyo ng buhangin magpakailanman. Mangyayari ito kahit sa mga malalakas na super nilalang. Nagtataka ako kung totoo ba ito. Tumingin si Shumi sa labas ng kuweba, nakikinig sa kanta sa labas. Ipinapayo kung huwag mong malaman, malamig na sabi ng Lady Chef. May lumalapit sa kuweba, hindi bababasa. Kumunat ang noo ni Hansen at patuloy na tumingin sa labas. Tumingin ang Lady Chef at Shumi kung saan siya nakatingin, at maliban sa itim at dilaw na bagyo ng buhangin, wala silang nakitang kakaiba. Tumingin ng mas malapit si Shumi ngunit wala siyang nakita. Habang sasabihan na lang niya si Hansen kung ano ang nakita niya, isang anyo ang nagsimulang lumitaw mula sa bagyo ng buhangin. Mukhang tao ang katawan. Biglang naging alerto ang lahat. Matapos ang ilang hakbang pa, nakarating ang katawan sa kuweba. Natatakpan ito ng itim at dilaw na buhangin. Nang yumugyog ng kaunti ang nilalang, ang tao sa ilalim ng buhangin ay unti-unting naging kitang-kita. Hansen. Bago makareak ang sino man, nakita ng anino si Hansen at nagbulalas ng kanyang pangalan ng nagulat. Kabanata 1594. Lin Feng. Tanong ni Hansen nang marinig niya ang boses ng lalaki. Nang may malaking kagalakan, tumakbo siya patungo sa kanya. Ang pagkikita ng mga kaibigan sa ganitong lugar ay laging isang masayang pangyayari. Bakit kayo narito? Sabay nilang tinanong na nagudyok sa kanilang parehong tumawa ng sabay. Inalog ni Lin Feng ang buhangin at alikabok mula sa kanyang buhok at tinapik ang kanyang sarili. Nakangiti, sinabi niya, si Jing Jiwo at ako ay nagkaroon ng sunod-sunod na swerte. Nakapagkita kami at naka-level up dito. Ilang taon na kami dito, kaya maaaring ituring mo kaming mga katutubo ng lugar na ito. Napakaganda. Dahil narito kayo, mas madali nating manghuli ng mga nilalang. Excited na tumingin si Hansen. Walang alinlangan si Hansen tungkol sa lawak ng potensyal na kapangyarihan ni Lin Feng at Jing Jiwo. Ang ilang tao ay talagang magaling, saan man sila magpunta. Sina Jing Jiwo at Lin Feng ay ganitong mga tao. Sila ang pinakamagaling sa mga pinakamagaling. Maaari naming dalhin kayo doon, ngunit una, kailangan nating maghintay na lumipas ang bagyo ng buhangin.
Masyadong malakas ang bagyo ng buhangin. Ang pagpasok dito ngayon ay tiyak na magpapabilis sa ating kamatayan. Ngumiti si Lin Feng. Old Lin, may mga nag-iisang super nilalang ba doon sa alam mo? Tanong ni Hansen, matapos umupo malapit sa apoy na inihanda ni Lin Feng para sa kanila. Naalok din siya ng pagkain at inumin. Tumango si Lin Feng. Marami. Pinagmamasdan sila ni Jiwo at ako ng ilang panahon, at naniniwala akong may ilang maaari nating patayin. Kapag natapos na ang bagyo ng buhangin, maaari nating tawagin si Jiwo. Umiling si Hansen. Anumang target na nasa isip mo ay sa iyo. Ako ay maghahanap ng mga makikita ko mismo. Ngumiti si Lin Feng at sinabi, nakita lang natin sila. Wala pa tayong karanasan upang manghuli sa kanila, kaya ang mga nasa isip natin ay hindi talagang matatawag na mga target. Ang pamamaril kasama mo, gayon paman, ay magbibigay sa atin ng karanasan at iba pa. Sapat na iyon. Ngunit ang bagyo ng buhangin na ito ay magbibilanggo sa atin dito sa loob ng ilang araw, natatakot ako. Malakas ang bagyo ng buhangin. Ang ingay sa labas ay parang kulog na umuungal, ngunit ang nakakaaliw na mga awit ay patuloy na umaalingaw-ngaw ng mahina sa ilalim ng lahat. Ito ay isang kanta na tiyak na makapaghihipnotize sa isang tao sa malalim na tulog. Habang nakikipag-usap si Hansen kay Lin Feng, hindi niya napansin na naakit si Bauer ng mga tunog. Kaya, gumapang siya sa labas ng kuweba. Nagulat si Hansen nang mapansin niya ito. Tumakbo siya patungo sa pasukan, at hindi pinansin ang bagyo ng buhangin, tumakbo siya sa labas. Tinawag niya ang pangalan ni Bauer, gusto niyang bumalik siya. Ngunit nang makalabas siya sa bibig ng kuweba, maraming itim at dilaw na buhangin ang tumama sa kanya. Hindi niya nakita si Bauer, o kahit na ang kanyang sariling mga kamay. Ang kalubhaan ng lahat ay nag-udyok kay Hansen na bumalik. Tumakbo sina Lin Feng at Shumi patungo sa kanya. Sinabi ng una, hindi ka dapat lumabas doon. Masyadong malakas ang bagyo ng buhangin. Minsan nakita kong tumakas ang isang higanti na ahas sa loob nito. Nang hamupa ang alikabok, ang mga buto na lang nito ang natira. Nang sabihin iyon ni Lin Feng, tumaas ang pag-aalala ni Hansen kay Bauer. Malakas si Bauer, ngunit itinuturing pa rin siya ni Hansen na kanyang anak. Tulad ng anumang magulang, hindi mahalaga kung gaano kagaling lumaki ang kanilang anak, mayroon pa rin silang malakas na pagnanais na panatilihin silang protektado. Hintayin mo ako rito. Babalik ako, sabi ni Hansen, pagkatapos ay tumakbo muli sa labas ng kuweba. Sa pagkakataong ito, ipinatawag niya ang bulwark umbrella habang siya'y lumalabas. Gusto sanang pigilan ni Lady Chef si Hansen, ngunit hindi niya kaya. Masyadong mabilis si Hansen. Ngunit nang buksan niya ang payong, ang buhangin sa labas ay nahati. Hindi na makakasakit sa kanya ang buhangin, ngunit hindi pa rin siya makakakita ng marami. Ang bagyo ay parang isang dragon sa kalangitan, na umiikot sa kanya. Bauer! Ginamit ni Hansen ang payong habang tinatawag si Bauer. Sa kasawiang palad, napatigil ang kanyang boses sa gitna ng bagyo na iyon, kahit na ginamit niya ang kanyang mga sonic powers. Kumunat ang noo ni Hansen. Bigla siyang nakakita ng isang kumikislap sa loob ng bagyo ng buhangin. Sa huli, tumakbo si Bauer sa kanlungan na ibinigay ng bulwark umbrella. Bauer, bakit ka tumakbo ng ganoon? Mapanganib dito. Binuhat siya ni Hansen. Masaya siya na nakita niya ito, ngunit napanatili niya ang isang mahigpit na tono upang sawayin siya. Tatay, tingnan mo ito. Maganda ito. Itinaas ni Bauer ang kanyang mataba na kamay. May hawak siyang isang bagay na hindi pa nakikita ni Hansen kailanman. Ito ay isang singsing na gawa sa ginto. Ang bato sa gitna nito ay jade, na kasing laki ng itlog ng kalapati. Nakikita ang estilo nito at ang kalidad ng paggawa nito, na pag-alaman ni Hansen na ito ay gawa ng isang tao. Ang mga nilalang sa santuwaryo ay hindi mag-aaksaya ng panahon o pagod upang lumikha ng isang bagay na halos isang luho lamang at wala ng iba. Bauer, saan mo nakuha ito? May namatay ba dito? Tanong ni Hansen sa kanya habang kinukuha niya ang singsing. Nakuha ko ito doon, ngunit ito ay isang singsing lang. Turo ni Bauer sa isang tiyak na direksyon, ngunit walang nakikita dahil sa bagyo. Hindi nakita ni Hansen kung ano ang tinuturo niya, ngunit hindi rin niya nakita ang pasukan ng kuweba sa likod niya. Kalimutan mo na, bumalik na tayo. Kung may namatay doon, wala na tayong magagawa tungkol dito ngayon. Hawak ni Hansen si Bauer at bumalik sa kuweba. Naalala ni Hansen ang direksyon upang bumalik at hindi siya naligaw. Nagawa niyang makabalik sa kuweba nang walang pinsala. Nang makita ni Lin Feng na bumalik si Hansen, siya at ang iba ay nakadama ng kaganhawahan. Masyadong maraming nilalang ang namatay sa ganitong uri ng bagyo ng buhangin.
Ito ang unang beses ni Shumi doon, ngunit ilang taon nang nakatira si Lin Feng sa lugar na ito. Alam niya kung gaano mapanganib ang rehiyong ito, at napakagulat niyang makita na nakabalik si Hansen. Lin Feng, nakikilala mo ba ito? Ibinato ni Hansen sa kanya ang singsing na natagpuan ni Bauer. Ilang taon nang naruroon si Lin Feng, kaya dapat alam niya ang ibang tao sa lugar na iyon. Marahil maaari niyang bigyan ng pangalan ang taong dating may-ari ng singsing. Sinuri ni Lin Feng ang singsing, ngunit nang gawin niya ito, nag-iba ang kanyang mukha. Tumayo siya, nakatingin sa singsing. Saan mo nakuha ito? Nakuha ko ito sa disyerto. Alam mo ba kung kanino ito? Naramdaman ni Hansen na may mali. Ito ang singsing ni Jiwo. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang unang girlfriend noong nasa paaralan pa siya. Lagi niya itong sinusuot at hindi niya kailanman itatanggal, hindi nabanggitin ang pag-iiwan nito sa isang lugar. Tumingin si Lin Feng sa labas ng bagyo ng buhangin bago sumiksik ang kanyang panga. Lumabas siya dito kasama mo. Bakit hindi siya narito ngayon kasama natin? Tumalo ng puso ni Hansen. Hindi siya lumabas kasama ko. Dapat nasa kanlungan siya. Bakit nasa labas ang kanyang singsing? Parang sobrang nagulat si Lin Feng at nanatili ang kanyang tingin sa bagyo ng buhangin. Ngunit bago makapagsalita pa si Hansen, tumakbo si Lin Feng sa labas ng bagyo ng buhangin, hawak ang singsing. Habang nangyayari ito, nag-iba ang kanta na nagdumi sa hangin. Ang boses na walang mga salita ay biglang nagsabi ng isang bagay na parang panawagan. Hansen! Hansen! Kabanata 1595. Nagulat ang lahat ni Hansen. Hindi pa nila narinig ang awit ng boses sa bagyo na tumatawag sa pangalan ng isang tao. Gayunpaman, walang pagkakamali sa sinasabi ng boses ngayon, malinaw na tinatawag nito si Hansen. Hinawakan ni Hansen si Lin Feng at sinabi, "Teka lang, may mali." Umiling si Lin Feng at sinabi, "Kailangan kong pumunta kahit ano. Kung hindi, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Sige, kung gayon sasama ako sa iyo." Tumingin si Hansen sa bagyo sa labas ng kuweba habang nakikinig siya sa boses na sumisigaw ng kanyang pangalan. Parang malungkot na dalaga na tumatawag sa kanyang minamahal. Parang tinatamaan ka ng bagay na nasa labas. Hindi mo kailangang lumabas doon. Ilang taon na ako dito, at may paraan ako sa bagyo. Hintayin mo lang ako rito, sabi ni Lin Feng habang lumalabas. Hindi pinigilan ni Hansen si Lin Feng sa pagkakataong ito. Sinabi niya kay Little Silver at Little Star, "Kayo ay manatili rito. Lumabas ako kasama ni Lin Feng at mag-check." "Guro, parang kilala ka ng bagay na nasa labas. Paano kung lumabas ako doon kasama mo? Espiritu ako, kaya kahit na mamatay ako, maaari pa rin akong mabuhay muli," sabi ni Shumi. Hindi na kailangan, tawag ni Hansen sa likod ng kanyang balikat habang lumalabas siya sa kuweba. Binuksan niya ang payong sa kanyang kamay, nagpoprotekta sa kanya at kay Lin Feng mula sa hangin at buhangin. Tumanggaw si Lin Feng bilang pasasalamat kay Hansen. Tinanong niya, "Saan mo nakuha ang singsing na iyon?" Masyadong malakas ang bagyo sa labas kaya hindi sila makakakita o makakaramdam ng anumang bagay. Walang mga kitang-kitang landmark na magagamit bilang mga reference point sa bagyo, kaya kailangan lang nilang pumili ng direksyon upang maglakad. "Saan mo nakuha ang singsing, Bauer?" Tumingin si Hansen kay Bauer. Nakasandal ng walang gana si Bauer sa balikat ni Hansen. Itinaas niya ang kanyang daliri upang turo sa labas ng bagyo. Kinuha lang niya ang singsing na iyon dahil sa tingin niya ay maganda ito. Gayunpaman, alam niyang hindi na niya makukuha ang singsing ngayon, kaya nawala ang kanyang motibo. Kapwa nagulat ng kaunti sina Hansen at Lin Feng sa direksyon na tinuturo ni Bauer, tinuturo niya ang boses sa bagyo. "Tere na at mag-check." Naglakad si Hansen pasulong na hawak ang payong sa kanyang mga kamay. Wala nang sinabi ang dalawa. Naglakad sila pasulong sa bagyo. Habang mas malayo ang kanilang paglakad, mas lumakas ang bagyo. Ang presyon sa kanilang mga kamay ay nagiging mas mabigat at mas mabigat. Sa kabutihang palad, maganda ang katawan ni Hansen, kaya hindi siya nadurage ng presyon. Habang naglalakad sila, ang boses na tumatawag kay Hansen ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Nakakatakot ito. Bigla, naramdaman ni Lin Feng na may natapakan siya. Yumuko siya upang hawakan ito, at pagkatapos ay hinailan niya ang isang palaso na gawa sa bakal mula sa buhangin. Ito ang palaso ni Jiwo. Narito ang kanyang marka sa dulo. Mas nag-aalala si Lin Feng kaysa dati. "Maglakad lang tayo pasulong. Marahil nasa harap lang natin siya. Maaaring natrap siya ng isang bagay," sabi ni Hansen. Patuloy na naglalakad ang dalawa, at patuloy silang nakakahanap ng mga random na bagay sa daanan. Batay sa hula ni Lin Feng, at lahat ay pag-aari ni Jing Jiwo.
Pareho silang napakabahala ng mapagtanto nila na maaaring nasa malaking panganib si Jing Jiwo. Gayunpaman, wala nang magagawa kundi ang magpatuloy sa paglakad, umaasa na maaari pa rin nilang iligtas si Jing Jiwo. Bigla, humina ang bagyo sa harap nila, at sa wakas ay makakakita na sila ng isang bagay na malinaw sa halip na kumpletong kadiliman sa harap nila. Malinaw na nakita ni Hansen at Lin Feng ang nangyayari sa harap nila, at namumula ang kanilang mga mata. May isang higanti na kalansay sa harap nila, at ito ay higit sa 100 talampakan ang taas at 1,000 talampakan ang haba. Hinarang nito ang karamihan sa hangin at buhangin, iyon ang dahilan kung bakit mas mahina ang bagyo dito kaysa sa iba pang lugar. Gayunpaman, mayroon ding isang tao na nakasabit sa kalansay. Si Jing Jiwo iyon. Sa sandaling ito, nakasabit si Jing Jiwo sa kalansay. Duguan ang kanyang mga braso at paa, at ang kanyang mga mata ay nakuko sa kalansay. Hindi na siya mukhang buhay. Jiwo. Tumingin si Lin Feng kay Jing Jiwo na nakuko sa kalansay. Dumilim ang kanyang mukha, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao, na nagpapasok ng kuko sa kanyang palad. Gayunpaman, hindi lumakad ng isang hakbang si Lin Feng. Sa halip, iniunat niya ang isang braso at pinigilan si Hansen na ibaba ang katawan. May mali dito. May isang nag-aanyaya sa atin doon upang ambush tayo. Tahimik na sinabi ni Lin Feng ang bawat salita, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil galit siya. Alam ko, ngunit ang tanging paraan upang malor ang ating mga kaaway ay ang pagpasok natin. Nagalit din si Hansen. Hindi maganda ang pakiramdam na makita na ang isang taong kilala niya ay namatay ng napakasama. Sigurado ka ba? Tanong ni Lin Feng, nakatingin kay Hansen. Ilang lang ang nasa ika-4 na santuwaryo ng Diyos na makakapatay sa akin, sagot ni Hansen. Sige, pero na. Dalhin natin pabalik ang katawan ni Jiwo, sabi ni Lin Feng habang naglalakad ng malalaki patungo sa kalansay. Itinaas ni Hansen ang kanyang bulwark umbrella at sumunod. Kahit na hindi makikita ni Hansen at Lin Feng ang mga ito, may isang lalaki at isang babae na nakatayo sa isang lugar na malapit sa kalansay, sa isang lugar na hindi apektado ng bagyo. Ang lalaking iyon ay mukhang normal, parang isang elegante na lalaking may edad na. Gayunpaman, kakaiba ang mukha ng babaeng iyon. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay mukhang babaeng, ngunit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay mukhang centipede, at ito ay binubuo ng mga buto at mga tinak. Malinaw na siya ay isang nilalang. Nalinlang sila. Kumislap ang mga mata ng babaeng iyon. Bloodbone Demon, sigurado ka ba na makakapatay ka sa kanya? Tanong ng lalaki habang tumingin siya sa kakaibang babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, Mr. Qingya, tiyak na papatayin ko siya para sa chairman. Ito ay desyerto ng Fengge, at ang lugar na ito ay pag-aari ko. Kakaiba ang ngiti ng Bloodbone Demon. Hanggat nahawakan nila ang aking Bloodbone Puppet, sila ay mapapahamak. Kahit ang Diyos ay hindi makakatulong sa kanila. Maganda. Hanggat patayin mo si Hansen, lahat ng panahon ay aalalahanan ng chairman ang iyong kontribusyon, mahinang sabi ni Qingya. Nakatingin siya kay Hansen at Lin Feng na lumalapit sa kalansay. Kumislap ang mga mata ng Bloodbone Demon, at dinilaan niya ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila na parang ahas. Tinitingnan niya si Hansen na parang tinitingnan ng isang patay na tao. Bantayan mo ang aking likod habang ibinababa ko ang katawan ni Jiwo, sabi ni Lin Feng habang lumilipad siya sa kalansay. Ipinatawag niya ang isang espada ng hayop na kaluluwa, pinuputol ang mga buto sa likod ni Jing Jiwo, at hinawakan niya ang katawan ni Jing Jiwo nang mahulog ito. Gayunpaman, nang hawakan lang ni Lin Feng ang katawan ni Jing Jiwo, bumukas ang mga mata ni Jing Jiwo, at ang kanyang katawan ay kumapit kay Lin Feng na parang isang grupo ng mga ahas. At pagkatapos, lumitaw ang mga buto mula sa katawan ni Jing Jiwo at nakalok sa paligid ni Lin Feng na parang exoskeleton. Ganap na nabaluktot ang bangkay ni Jing Jiwo, at mukhang isang kalansay na may maraming dugo at karne. Nasa ilalim ng kontrol ng kalansay si Lin Feng, at hindi niya maiiwasang maghampas ng walang tigil patungo kay Hansen. Pareho silang natakot. Kabanata 1596. Natakot si Hansen. Sinubukan niyang umilag sa mga pag-atake mula kay Lin Feng, at sabay niyon, sumigaw siya, ano ang nangyayari, Lin Feng? Alam ni Hansen na kinokontrol si Lin Feng, ngunit hindi niya alam kung ang katawan lang ni Lin Feng ang naposes, o ang kanyang isip din. Patuloy na hinampes ni Lin Feng ang kanyang espada patungo kay Hansen, at sabay niyon, sinabi niya, ang aking katawan ay nasa ilalim ng kontrol ng iba. Umalis ka. Kung gayon puputulin ko ang iyong pagkakatali. Hawak ni Hansen ang bulwark umbrella sa isang kamay at ang kanyang taya sword sa isa pa.
Hinampis niya ang mga buto na nakakulong sa paligid ni Lin Feng. Ah! Biglang sumigaw si Lin Feng sa sakit pagkatapos ay umuubo siya ng dugo na nagulat kay Hansen sa kanyang puso. Kumpiyansa si Hansen tungkol sa kanyang teknik sa espada, perpekto ang kanyang pakay. Sigurado si Hansen na hinampis niya ang mga duguan na buto, kaya hindi niya maunawaan kung bakit nasugatan si Lin Feng. Nakita ni Hansen na ang mga duguan na buto ay ganap na buo, ngunit patuloy na umuubo ng dugo si Lin Feng. Napagtanto ni Hansen na may mali. Tumakas ka ngayon o patayin mo ako. Sinabi ni Lin Feng kay Hansen sa pamamagitan ng mga ngipin na nakakagat. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ayaw sumuko ni Hansen ng ganoon. Pagkatapos ay hinampis niya ang mga duguan na buto sa dalawang iba't ibang lugar, ngunit pareho ang nangyari. Nahitang mga duguan na buto, ngunit si Lin Feng ang talagang nasugatan. Ang mga duguan na buto ay naglipat ng lahat ng pinsala na nagawa sa kanila ng diretso kay Lin Feng. Wala nang bigla ang inspirasyon si Hansen kung paano haharapin ang sitwasyon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang bulwark umbrella at taya sword upang maitaboy ang mga pag-atake. Napagtanto ni Hansen at Lin Feng na ubos na ang kanilang oras, ngunit wala pa ring oras si Hansen upang talagang labanan si Lin Feng. Hindi alam ni Hansen ang marami tungkol sa aktwal na lakas ng pakikipaglaban ni Lin Feng, ngunit tiyak na malakas si Lin Feng. Ngayon, ganap na nasa ilalim ng kontrol ng mga duguan na buto si Lin Feng, ngunit ginagawa pa rin niya ang sariling mga teknik sa talam. Kahit na si Lin Feng ay may gemstone Geno core lang, ang kanyang teknik sa talam ay nagulat ng malaki kay Hansen. Elegant at mahina ang mga teknik ni Lin Feng, ngunit hindi sila nakasisilaw o misteryoso sa paningin. Hindi sila tulad ng mga kasanayan ng God's Retribution na nagpapalit ng komplikado sa simple, at hindi sila kasing komplikado ng mga kakayahan ng Six Paths. Ang bawat galaw ni Lin Feng ay mukhang napakasimple at ordinaryo, ngunit ang mga simpleng at ordinaryong teknik sa espada na iyon ay mukhang malakas, marahil hindi masisira. Ginagawa ng mga teknik sa espada ni Lin Feng ang isang bagay na pangunahin at ordinaryo sa isang bagay na bihira at banayad. May ilang mga kamalian sa mga teknik ni Lin Feng, ngunit ang presyon na ibinigay mula sa mga pag-atake na iyon ay nagparamdam sa taong gumagamit na sila ay parang isang emperador na hindi madaling malampasan ng sinuman. Maganda rin ang mga teknik sa talim ni Hansen, ngunit mahirap para sa kanya na manalo laban kay Lin Feng gamit lamang ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi nakatuon si Hansen sa mga espada, kaya marami siyang ibang paraan upang supilan si Lin Feng. Pagdating sa lakas, hindi katapat ni Hansen si Lin Feng. Kung kaaway sana si Lin Feng, patay na sana siya ngayon, ngunit ayaw saktan ni Hansen ang kanyang kaibigan. Napilitan siyang manatili sa depensa, na naglagay sa kanya sa disbentaha. Upang tiyakin na hindi niya nasaktan si Lin Feng, kailangang patuloy na umaatres si Hansen, at matapos ang ilang hakbang, napalayo na siya sa bagyo, kaya hindi na siya makakakita ng anumang bagay sa paligid niya. Dang! Si Lin Feng, na kinokontrol ng mga duguan na buto, ay mukhang hindi apektado ng bagyo. Sa halip naging mas malupit siya, at lumilipad siya dito at doon na parang anino sa bagyo. Patuloy siyang lumilitaw sa bagyo at hinampes si Hansen. Naitaboy ni Hansen ang isa pang paghampas mula kay Lin Feng, ngunit bigla, isang espada ang biglang lumitaw sa kaliwang kamay ni Lin Feng. Sinaksak ng espada ang balikat ni Hansen, at nagsimula siyang magdugo. Pinaikot ni Hansen ang kanyang sariling espada, ngunit hindi niya maampas ang mga duguan na buto. Nawala muli si Lin Feng sa bagyo. Si Lin Feng, na ngayon ay nagdadala ng dalawang espada, ay naging mas agresibo. Umalis siya sa pag-atake kay Hansen ng paulit-ulit mula sa silong ng bagyo, ngunit nakadepensa lang si Hansen sa halip na umatake. Sinamantala ni Lin Feng ang bawat pagbubukas na ibinigay ni Hansen, at patuloy na tumataas ang mga sugat ni Hansen at patuloy na tumutulo ang kanyang dugo. Patayin mo ako, sigaw ni Lin Feng sa malalim na boses, namumula ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi makaatake si Hansen kay Lin Feng ng ganoon. Naitaboy niya ang mga pag-atake mula kay Lin Feng habang sinasabi, "Hay, patuloy na mag-iisip. May dapat akong gawin. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganito." Sa kabila ng pagkakasabi nito, wala siyang maisip. Hindi niya mapatay si Lin Feng, ngunit hindi rin niya maiiwasan ang mga pag-atake sa bagyo ng kasing bilis ni Lin Feng. Mukhang ang pagpatay kay Lin Feng ang tanging paraan upang mabuhay. Mas nasugatan si Hansen, at natakpan ng dugo ang buong katawan niya. Tumingin ang Bloodbone Demon kina Lin Feng at Hansen na naglalaban sa isa't isa sa bagyo. Ngumiti siya. Akala ko mas matagal bago mapatay si Hansen dahil hindi niya hinawakan ang Bloodbone Puppet, ngunit ngayon mukhang hindi na kailangan. Ang mga tao ay talagang kakaiba.
Talagang hayaan nilang patayin ang sarili nila para sa kapakanan ng iba. Talagang kakaiba, ngunit gusto ko ang pakiramdam na ito. Ang mga tao ay talagang mga tanga dahil kadalasan ay gumagawa sila ng mga bagay na walang kahulugan, mahinang sabi ni Qingya. Nang subukan ng Bloodbone Demon na magsabi ng isang bagay, sumugod si Lin Feng pasulong at sinaksak ang kanyang espada sa puso ni Hansen. Bumagsak si Hansen sa lupa. Mr. Qingya, tapos na ngayon, masayang sabi ng Bloodbone Demon kay Qingya. Dapat kang mag-ingat. Ang taong iyon ay pambihira, sabi ni Qingya, tumingin sa walang buhay na katawan ni Hansen sa lupa. Huwag kang mag-alala, Mr. Qingya. Walang problema. Napakatiwala ng Bloodbone Demon. Naglakad siya patungo kina Hansen at Lin Feng. Nakatayo si Lin Feng sa bagyo. Bigla, nawala ang bagyo sa paligid nila, at pagkatapos ay lumakad ang isang lalaki at isang babae patungo sa kanya. Upang maging tumpak, tatlo sila. Ang babaeng iyon ay may ibabang bahagi ng katawan na centipede, at may dalang lalaki na hindi makagalaw. Mukhang ganap na paralisado ang taong iyon. Kahit na bahagyang may kamalayan pa rin siya, hindi niya maigalaw ang kanyang mga labi at mga mata. Si Jing Jiwo iyon. Sino kayo? Sigaw ni Lin Feng kay Qingya nang manlaki ang kanyang mga mata. Malinaw na nakita niya na si Qingya ang Panginoon sa sitwasyong ito. Kakaiba ang ngiti ng Bloodbone Demon. Hindi makontrol ang sarili ni Lin Feng. Itinaas niya ang talon sa kanyang kamay at sinaksak si Hansen na mukhang walang buhay na. Tingnan mo, Mr. Qingya, ganap na patay na ngayon ang taong iyon, sabi ng Bloodbone Demon. At pagkatapos, inihagis niya ang paralisadong si Jing Jiwo sa lupa at sinaksak siya pababa gamit ang mga kuko na mukhang mga buto. Walang silbi na ito ngayon. Bago masaksak ni Bloodbone Demon si Jing Jiwo gamit ang kanyang mga kuko, biglang nabaluktot ang espasyo sa paligid niya, at kumislap ang isang bakas ng liwanag, na pumutol sa mga kuko na tumama patungo kay Jing Jiwo. Tungkol naman kay Jing Jiwo, isang kamay ang kumuha sa kanya at hinaila siya palayo sa mga kuko. Buhay ka pa rin. Nanlaki ang mga mata ng Bloodbone Demon, nakatingin sa lalaking sumusuporta kay Jing Jiwo. Si Hansen iyon, na pinapalagay niyang patay na. Kabanata 1597. Lumabas ka na kaya hindi na ako kailangang manatiling patay. Mahinang ngumiti si Hansen. Hawak niya ang split knife, at sabay niyon, sinuri niya ang katawan ni Jing Jiwo gamit ang kanyang Dangshan Aura. Mukhang nalasan si Jing Jiwo, ngunit hindi nakakamatay. Napagtanto ng Bloodbone Demon na natrick siya, at natrick sa harap ni Qingya. Nagalit siya at sumigaw, patayin mo siya. Patayin mo siya ngayon. Sumigaw ng ilang beses ang Bloodbone Demon, ngunit natuklasan niyang si Lin Feng, na dapat na kinokontrol ng Bloody Bone Puppet, ay hindi sumugod patungo kay Hansen. Nanginginig ang mga duguan na buto, sinusubukang i-forward ang katawan ni Lin Feng, ngunit nakatayo lang si Lin Feng doon na hindi kumikilos. May mga bakas ng gininto ang liwanag na sumisiklab mula sa kanyang katawan, na nagparamdam sa katawan ni Lin Feng na parang gininto ang Buddha. Pang! Sumiklab ang liwanag mula sa katawan ni Lin Feng na parang pagsabog ng nuclear. Naging gininto ang araw siya, na sinunog ang ilang mga buto ng duguan na kalansay na nakabalot sa kanya. Bumalik ang mga sirang duguan na buto sa Bloodbone Demon. Nang masipsip niya ang mga sirang buto, hindi maiiwasang umuubo ng ilang dugo ang Bloodbone Demon. Ang Bloodbone Puppet ay ang kanyang Geno Core, at matapos masugitan ang kanyang Geno Core, nasugatan din siya ng kaunti. Matapos mawala ang gininto ang liwanag, kalmado na lumabas si Lin Feng. Hindi siya nasugatan. Imposible. Paano nangyari ito? Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata ang Bloodbone Demon. May Super Geno Core siya, samantalang ang taong iyon ay may Gemstone Geno Core lang. Pero hindi lang siya nabigo na kontrolin siya, nasugatan pa nga niya siya. Kahit na bahagyang nasugatan lang ang Bloodbone Puppet, hindi pa rin katanggap-tanggap sa Bloodbone Demon. Sa kasawiang palad, ang aking walang hanggang katawan ng Buddha ay nasa gemstone level pa rin. Hindi pa rin ito makakapantay sa isang Super Geno Core, kalmadong sabi ni Lin Feng habang pumuputla ang kanyang mukha. Hay papatayin kita, sigaw ng Bloodbone Demon. Kalmado ang pagkakasabi ni Lin Feng, ngunit galit pa rin siya sa sinabi niya. Sumali ang Bloodbone Puppet sa kanyang katawan, at bumuo ito ng isang duguan na kalansay na sandata sa paligid niya. Galit siyang sumigaw at sumugod patungo kay Lin Feng na parang kakaibang dragon na may hangin at buhangin. Nanginginig ang mga pakpak ng paru-paro sa likod ni Hansen, at kumikinang ang Bloodthirsty Ant King na may nakasisilaw na liwanag. Bigla, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at pumasok sa hangin at buhangin, hinampas ang Bloodbone Demon.
Bago makarating ang Bloodbone Demon kay Lin Feng, ang talim ni Hansen ay nakaputol na sa kanyang katawan at sa duguan nakalansay na sandata na nagtatanggol sa kanya. Super Creature Bloodbone Demon patay. Walang nakuhang hayop na kaluluwa. Hindi nakuha ang Geno Core. Hindi makakain ang karne. Ubusin ang Life Geno Essence upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi. Medyo na siya dahil hindi siya nakakuha ng hayop na kaluluwa. Gayunpaman, hindi tumigil sa pagkilos si Hansen. Sa halip, hinampas niya ang split knife patungo kay Qingya, na dumadaan sa panahon at espasyo. Magkikita tayo muli sa madaling panahon, at sa susunod, hindi ka na magiging maswerte na makakasalubong mo ang isang tanga na tulad niya. Tumingin si Qingya kay Hansen at ngumiti. Wala ka ng susunod na panahon. Nag-teleport si Hansen sa panahon at espasyo at sumugod patungo kay Qingya, sinaksak ang kanyang talim sa katawan ni Qingya. Gayunpaman, ngumingiti pa rin si Qingya, at ang kanyang katawan ay naging mas magaan at mas magaan, hanggang sa ganap na mawala. Parang nakahampas sa multo ang talim ni Hansen. Diretso at ganap na dumaan ito, at wala itong nahawakan. Sino siya? Tanong ni Lin Feng, tumingin sa lugar kung saan nawala si Qingya. Alam ko lang na mula siya sa New Community, at ang pangalan niya ay Qingya. Tumingin si Hansen kay Jing Jiwo na hindi makagalaw. Pagkatapos ay nagpasensya siya, pasensya na nadala ka sa ganito. Hinahanap nila ako. Umiling si Lin Feng na hindi nagsasalita. Naglakad siya kay Jing Jiwo at sinuri ang kanyang katawan, pagkatapos ay kumunat ang kanyang noo. Nalason siya. Sana may makapagligtas sa kanya sa Alliance. Ang mga antidote sa Alliance ay karaniwang dinisenyo para sa mga tiyak na uri ng lason, ngunit ang mga lason sa mga santuwaryo ay medyo iba sa mga nasa Alliance, kaya mahirap sabihin kung magiging epektibo ba ito o hindi. Subukan natin si Little Silver, marahil magiging epektibo ito. Pagkatapos ay binuhat ni Hansen si Jing Jiwo at naglakad pabalik. Matapos mapatay ang Bloodbond Demon, humupa ang bagyo. Nasipsip ni Hansen ang Life Geno Essence ng Bloodbone Demon, kaya masaya siya tungkol doon. Ang kanyang layunin para sa biyaheng ito ay ang makakuha ng Life Geno Essence. Kahit na nakakaranas siya ng ilang problema bago makuha ito, masaya pa rin siya sa nakamit niya. Lumabas na sa kuweba sina Little Silver at ang iba. Mukhang bangkay si Jing Jiwo nang ihiga siya ni Hansen sa tabi ni Little Silver. Little Silver, maaari mo bang alisin ang lason sa kanya? Kung hindi mo kaya, maaari mo bang iligtas muna ang kanyang buhay? Walang sinabi, hinampis ni Little Silver si Jing Jiwo gamit ang isang daloy ng gininto ang kidlat. Nabaluktot ang mukha ni Jing Jiwo na parang zombie. Tingnan mo, nababawi ang kanyang lakas ng buhay. Napakaganda. Nang makita na nababawi si Jing Jiwo, nagsaya si Lin Feng. Hindi niya maiwasang purihin si Little Silver, at lumingon siya kay Hansen at sinabi, ligtas na ngayon si Jiwo, at malubha rin ang iyong mga sugat. Hilingin mo ngayon sa sorpresa na magamot ka. Nakikita si Little Silver na tumingin sa kanya, dali-daling kinaway ni Hansen ang kanyang mga kamay. Hindi na kailangan. Kaya kung magamot ang sarili ko. Kahit na isang bihasang manggagamot si Little Silver, hindi maganda ang pakiramdam sa kanyang pagpapagaling na batay sa kidlat. Mas gusto ni Hansen na gayahin ang kapangyarihan ng Holy Rhino at magamot ang sarili ng dahan-dahan. Matatag ang kanyang katawan, at hindi nakakamatay ang kanyang mga sugat. Parehong alam ni Lin Feng at Hansen na hindi si Jing Jiwo ang nasa kalansay, gayunpaman, ang mga bagay na kinuha nila sa daanan ay totoo. Nagpakita sila upang malor ang Bloodbone Demon. Maingat na kinontrol ni Hansen kung saan siya nasugatan, at sa pagtutulungan ni Lin Feng, hindi siya talagang malubhang nasugatan. Ang mga lugar na nasaksak ng espada ay mukhang nakakamatay, ngunit wala sa mga ito ang nakasakit sa mga organo at mga buto. Nasugatan lang ang karne. Sa ilalim ng patuloy na paggamot ni Little Silver, sa wakas ay nakagawa ng tunog si Jing Jiwo, at ang unang tunog na ginawa niya ay napakasama kaya hindi maiwasang matakot sina Hansen at Lin Feng. Upang ganap na maalis ang lason sa loob ni Jing Jiwo, patuloy na ginagamot siya ni Little Silver. Hindi na nagsalita pa si Jing Jiwo, ngunit nabaluktot ang kanyang mukha. Matapos ganap na maalis ang lason sa loob ni Jing Jiwo, dinala siya ni Lin Feng at Jing Jiwo sa kanlungan na tinitirhan nila. Ito ay isang maliit na kanlungan sa disyerto, ngunit ito ay isang primitibong kanlungan na naabandona na. Sila lang ang nakatira doon. Nanatili sila sa kanlungan ng 2 araw bago muling lumabas si Hansen upang manghuli. Gamit ang impormasyon na ibinigay ni Jing Jiwo at Lin Feng, pinili ni Hansen ang isang super nilalang na nagngangalang Ancient Demon Beast bilang kanyang susunod na target.
Kailangan kong pabutihin ang aking lakas sa madaling panahon. Kumikilos na ang Nyo community, kaya kailangan kong umatake muna. Hindi ako maaaring maghintay lang dito upang matamaan. Umaasa si Hansen na mabilis na malaman ng kanyang biyenan kung nasaan ang chairman upang ganap na maalis ang Nyo community. Kabanata 1598, Chairman, nabigo ang ating plano. Patay na ang Bloodbone Demon. Ako ang kumuha ng buong pananagutan. Sa loob ng punong tanggapan ng Nyo community, nakatayo si Qingyan na nakayuko ang ulo. Sinabi ng chairman ng Nyo community, alam ko na ang nangyari sa Bloodbone Demon. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi ka mananagot sa kanyang katangahan. Pagkatapos ay sinabi ng chairman, pumunta ka sa Departed Abyss, at dalhin mo ang nilalang doon kay Hansen. Tiyak na makakapatay ito kay Hansen, hanggat hindi ito kasing tanga ng Bloodbone Demon. Gusto bang tumulong sa atin ang nasa Departed? Tanong ni Qingya, na kumunat ang noo. Wala itong pagpipilian. Kunin mo ito. Ibinigay ng chairman ang isang kahon kay Qingya. Kapag nakita ng nilalang ito, maiintindihan nito. Oo. Umalis si Qingya sa silid ng pagpupulong na may kahon nang hindi tinatanong kung ano ang nasa loob nito. Chairman, angkop ba ang pagbibigay ng isang bagay na napakahalaga kay Qingya? Tanong ng isang lalaking shire na pumasok sa silid ng pagpupulong kaagad matapos umalis si Qingya. Sa tingin mo ba may ibang tao na may kakayahang dalhin ang nasa Departed Abyss sa disyerto ng awit ng hangin? Kalmadong tanong ng chairman. Kumunat ang noo ng lalaking shire at sinabi, palagi kong iniisip na may mali kay Qingya. Palagi siyang napaka-misteryoso. Wala itong kahulugan. Hanggat makakagawa niya ang sinabi kong gawin niya, magiging maayos ang lahat, sabi ng chairman ng Nyo community. Gawin mo na ngayon ang iyong trabaho. Wala nang maraming oras na natitira. Lumabas sina Hansen at Linfeng patungo sa oasis sa disyerto kung saan nakatira ang Ancient Demon Beast. Batay sa alam ni Linfeng, malupit ang Ancient Demon Beast, at may kapangyarihan ito sa panahon. Isa ito sa pinakamakapangyarihang super nilalang sa disyerto ng awit ng hangin. Pinili ito ni Hansen dahil sa hindi pangkaraniwang kapangyarihan nito. Kung makukuha niya ang hayop na kaluluwa nito o Geno Core, malaki ang pakikinabang niya. Hindi ako makapaniwala na maraming nilalang sa disyerto na ito. Matapos maglakad ng kalahating araw, nakakita si Hansen ng isang itim na ilog sa harap nila. Gayunpaman, hindi talagang ilog iyon, ito ay isang malaking pulutong ng mga itim na daga sa buhangin. Walang makapagsasabi kung ilang daga ang naroroon. Magkakasama silang kumikilos sa isang grupo habang sumusulong sila sa mas malalim na bahagi ng disyerto. Ang mga daga sa buhangin ay ang pinakakaraniwang nilalang sa disyerto ng awit ng hangin, kaya nakikita natin sila ng paulit-ulit. Gayunpaman, ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito karaming mga daga sa buhangin na magkakasama. Tumingin si Linfeng sa grupo ng mga daga sa buhangin, nagulat. Tinitingnan din ni Jing Jiwo ang mga daga sa buhangin. Naisip niya ito at sinabi, nakakita na ako ng ganitong kalaking grupo ng mga daga sa buhangin noon, ngunit iyon ay dahil nakasalamuha sila ng mga malalakas na kaaway at tumakas sila sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng isang lihim na portal sa ilalim ng buhangin. Gayunpaman, mukhang hindi sila tumatakas sa anumang bagay sa pagkakataong ito. Mukhang mas parang naghahanap sila ng isang bagay. Pinagmasdan ni Hansen ang mga daga sa buhangin gamit ang kanyang Dangshan Aura at sinubukang marinig kung ano ang iniisip nila. Naisip ni Hansen na hindi siya makakakuha ng anumang bagay. Hindi mabuti ang pagtatrabaho ng Dangshan Aura sa mga Demi-Diyos, maliban kung ang mga alon ng pag-iisip ng mga Demi-Diyos ay napaklakas. Sa sorpresa ni Hansen, narinig niya talaga ang isang bagay. Napaklakas ng mga isip ng mga daga sa buhangin, napaklakas na naririnig talaga ni Hansen ang pagsigaw ng bawat daga sa buhangin. Prutas, prutas. Nakinig siya nito ng ilang sandali, pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang Dangshan Aura. Malapit nang sumabog ang kanyang mga tainga at utak dahil sa ingay. Ang tanging iniisip ng mga daga sa buhangin na iyon ay, prutas. Prutas. Ano ang prutas? May ba isang top-tier Geno plant na nagtatanda at naglalabas ng mga prutas sa malapit? Naisip ni Hansen. Lumingon siya kay Linfeng. Sa tingin ko may ginagawa ang mga daga sa buhangin na iyon. Sundan natin sila at tingnan kung may makikita tayo. Parehong sumang-ayon sina Linfeng at Jing Jiwo dito. Curious din sina Chef at Shumi. Pagkatapos ay sinundan nila ang grupo ng mga daga sa buhangin upang tingnan kung ano ang hinahanap nila. Siyempre, mas mabilis ang mga kasama ni Hansen kaysa sa mga daga sa buhangin, at mabilis silang nakakarating sa harap ng grupo ng mga daga sa buhangin.
Doon nakakita sila ng isang daga sa buhangin na kasing laki ng baka na may katawan na gawa sa marmol, na nangunguna sa buong grupo ng mga daga sa buhangin pasulong. Isang super nilalang. Tumingin si Shumi sa hari ng mga daga, nagulat. Nagulat din ang lahat tulad ni Shumi. Kahit na maraming daga sa buhangin, ang karamihan sa kanila ay nasa ordinaryong level na may ilang primitive mice lang na halo-halo. Wala pang isang nilalang na may sagradong dugo. Nakakagulat talaga na makakita ng isang super hari ng mga daga sa gitna nila. Kahit na posible na paminsan-minsan ay magdudulot ng mas malakas na variant sa gitna ng mga nilalang na mababa ang level, napakabihira nito. Tungkol naman sa mga nilalang na mababa ang level tulad ng mga daga sa buhangin, bihira para sa kanila na magkaroon ng isang nilalang na mutant, at magiging himala na magkaroon ng isang nilalang na may sagradong dugo sa gitna nila. Gayunpaman, may isang hari ng mga daga na isang super nilalang na nagdulot kay Hansen na magtaka kung ano ang nangyayari. Patuloy lang na nangunguna ang hari ng mga daga sa grupo ng mga daga pasulong, at hindi ito nagpakita ng anumang posibleng kaaway. Sinundan ni Hansen ang hari ng mga daga pasulong, patuloy na naging mas kinakabahan. Kaya nang tumakbo ng napakabilis ang hari ng mga daga, ngunit hindi ginagawa iyon. Naglalakad lang ito upang makasabay ng grupo ng mga daga sa buhangin sa likod nito. Walang pagod na sinundan ng mas maliliit na daga sa buhangin ang kanilang hari habang tumakbo sila sa disyerto. Patuloy na tumakbo ang grupo ng mga daga sa buhangin hanggang sa hating gabi. Bigla, nakakita sina Hansen at ang kanyang mga kaibigan ng isang ilog sa harap nila, at sa pagkakataong ito ay isang tunay na ilog. Isang ilog ang dumadaan sa disyerto na parang isang sulat na gawa sa jade. Mukhang kakaiba. Sa kabila ng katotohanang ang gabi ay nasa pinakamadilim at walang gaanong liwanag mula sa mga bituin sa kalangitan, kumikinang ang ilog na parang ang tubig mismo ay kumikinang. Ang ilog ay ilang talampakan lang ang lapad, ngunit ang tubig ay dumadaloy ng kasing bilis ng nasa Yellow River. Gayunpaman, matapos ang maikling panahon, bumaba ang tubig at pagkatapos ay dumadaloy palayo, parang ahas na nagtatago. Gumawa ng ingay ang hari ng mga daga, at pagkatapos ay tumakbo ito upang maabyutin ang ilog, hinabol ang tubig na patuloy na dumadaloy palayo sa disyerto. Mas naging curious sina Hansen at ang iba. Sinundan nila ang hari ng mga daga. Matapos ang maikling panahon, nakakita si Hansen ng isang kakaibang bagay. Dumadaloy ang ilog sa isang lugar na may maraming burol, at sa halip na magpol o dumadaloy sa paligid ng mga burol, ang tubig ay dumadaloy lang pataas at pababa sa mga ito. Imposible ito sa siyentipiko. Hindi dumadaloy ang tubig pataas. Kakaiba lang ito. Sa kabila ng paggamit ng kanyang Dunction Aura upang masuri ang tubig ng mahabang panahon, hindi nakakita si Hansen ng anumang kakaiba tungkol dito. Parang normal na ilog lang ito na may normal na tubig. Sinundan nila ang hari ng mga daga at tumakbo ng ilang oras, at bigla, nawala ang fluorescent river sa harap nila. Lumitaw ang mga butas sa buhangin, at ang lahat ng fluorescent water ay dumadaloy sa mga ito. Ang mga butas sa buhangin na iyon ay kasing laki lang ng mga kamao, na nangangahulugang tiyak na hindi makakapasok sina Hansen at ang iba. Kailangan nilang tumigil. Kabanata 1599. Tumigil ang hari ng mga daga sa harap ng mga butas sa buhangin, pagkatapos ay tinawag nito ang grupo ng mga daga sa likod nito. Agad na tumakbo ang mga daga sa buhangin papasok sa mga butas. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang mga butas, ngunit mukhang isang bangin ang mga ito. Maraming daga sa buhangin ang nakapasok na, ngunit hindi pa rin ito napupuno. Hindi ako makakapasok sa isang butas na tulad nyon. Tumingin si Jingjiwo sa mga butas na kasing laki ng kamao at umiling. Paano kung maghukay tayo sa isang butas upang tingnan kung ano ang nasa loob? Suhestyon ni Shumi. Umiling si Jingjiwo at sinabi, kung makakahukay lang tayo sa isang butas, hindi mananatili ang hari ng mga daga sa labas. Sigurado akong mas magaling siyang maghukay ng mga butas kaysa sa atin. Naisip ni Shumi na may katuturan iyon. Patuloy pa ring pumapasok ang mga daga sa buhangin sa mga butas. Sinuri ni Linfeng ang hari ng mga daga at sinabi, sa tingin mo ba naging isang super nilalang ang hari ng mga daga dahil sa isang bagay sa loob ng isa sa mga butas na iyon? Kumislap ang mga mata ni Jingjiwo. Kung ganoon, dadalhin nito ang lahat ng kanyang mga supling dito upang tiyakin na maaari ring mag-evolve ang kanyang mga supling tulad ng ginawa niya. Oo, dapat ganoon ang kaso. Subukan nating maghukay ng isang butas. Excited si Shumi. Hindi na kailangan ng abala, sabi ni Hansen kay Shumi, tumalon sa likod ni Little Star. Sumakay kayo sa likod ni Little Star, lahat kayo.
Kahit na hindi alam ni na Lin Feng at Jing Jiwo ang kapangyarihan ni Little Star, pareho nilang hinala na maaaring magaling si Little Star sa paghuhukay ng mga butas. Sumakay ang lahat sa likod ni Little Star. Kumikinang ang liwanag ng bituin sa paligid ng katawan ni Little Star, nagtatakip kina Hansen at ang iba, at pumasok sila sa isa sa mga butas. Naisip ni na Lin Feng at Jing Jiwo na may kapangyarihan si Little Star na maghukay ng mga butas, ngunit sa halip diretso lang naglalakbay si Little Star sa mga patong ng buhangin. Kaya niyang dumaan sa mga materyales. Nagulat na tanong ni Lin Feng. Tumango si Hansen, at mas nagulat sina Lin Feng at Jing Jiwo nang makita na kinumpirma ito ni Hansen. Napakabihira at napakaganda ng kakayahang ito. Matapos makita si Hansen na pumatay sa Bloodbone Demon, si Little Silver na gumamit ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa pagpapagaling, si Little Star na dumaan sa mga solidong materyales, patuloy-tuloy na namangha sina Lin Feng at Jing Jiwo. Hansen, pinagpala ka lang ng Diyos. Mayroon ka ng lahat ng magaganda sa mundo. Paano ba tayo makakapantay? Tanong ni Jing Jiwo, ngumingiti. Ngumiti rin si Hansen. Maraming magagandang bagay sa kanlungan. Medyo maswerte lang ako. Wala nang sinabi sina Lin Feng o Jing Jiwo. Kung itinuturing lang na medyo maswerte, si Hansen, wala silang ideya kung ano ang kahulugan ng tunay na swerte. Napakakalim ng butas sa buhangin, at matapos ang ilang milya, ang maliliit na butas sa buhangin ay nagsimulang mag-converge sa isang malaking daanan na gawa sa bato. Nakita ni Hansen ang kumikinang na ilog na dumadaloy palayo sa ilalim ng daanan na gawa sa bato habang hinabol ito ng grupo ng mga daga. Hindi nakapasok ang hari ng mga daga kasama nila, kaya ang maliliit na daga sa buhangin lang ang humahabol sa ilog. Maraming ordinaryong daga sa buhangin ang hindi makakasabay sa ilog, ngunit patuloy nilang pinapaandar ang sarili pasulong hanggang sa manginig ang kanilang mga katawan at mag-foam ang kanilang mga bibig. Sa kasawiang palad, hindi na sila makakasabay sa ilog. Habang nakikita ni Hansen na mas maraming daga sa buhangin ang nahuhuli, mas binilisan ng iba at sinubukang maabutin ang ilog. Ang ilalim ng daanan na gawa sa bato ay parang isang web, at umaabot ito sa lahat ng direksyon. Walang naiwan na mga bakas ang ilog kung saan ito dumadaloy, kung hindi nila susundan ang ilog, tiyak na maliligaw sila sa ilalim ng labyrinth. Higit sa 40 oras na hinabol ni na Hansen at ang iba ang ilog sa ilalim ng lupa, at nakakita sila ng mas maraming daga sa buhangin na nahuhulog sa karera. Mas mababa sa 1% ng mga daga sa buhangin ang makakasabay. Gayunpaman, kahit na 1% ng mga daga ay hindi bababa sa 10,000. Karamihan sa kanila ay mga nilalang na mutant, samantalang ang iba ay mga primitive na nilalang. Ngayon, marami na sa kanila ang naka-burnout na. Maraming primitive na daga sa buhangin ang hindi na makakakalakad, at naka-foam ang kanilang mga bibig. Sa sandaling ito, biglang tumigil ang ilog sa harap nila, at ganoon din sina Hansen at ang iba. Hindi sila nagmadaling humahabol dito. Lumapad ang daanan na gawa sa bato sa harap nila, na bumubuo ng isang malaking espasyo sa ilalim ng lupa. Dumadaloy ang kumikinang na ilog sa kuweba, na bumubuo ng isang lawa sa ilalim ng lupa, at tumigil dito. Sinundan ni na Hansen at ang iba ang grupo ng mga daga sa buhangin patungo sa lawa, at nakita nila na nasa gitna ng lawa ay isang maliit na isla na may isang maliit na puno na tumutubo dito. May mga prutas na mukhang peras sa puno. May talagang isang kamanghamanghang bagay dito. Tama ang pagpili natin na pumunta rito. Nagsaya si Shumi. Gusto niyang lumipad sa kabila ng lawa at pumunta sa isla kaagad. Hinawakan ni Hansen si Shumi, umiling, at sinabi, masuri muna natin ito. Kung talagang mahalaga ito, hindi magiging madaling kunin ito. Matapos ang maikling panahon, sumugod ang mga daga sa buhangin sa lawa. Sinubukan nilang lumangoy patungo sa isla, gusto nilang kainin ang prutas. Nagsimulang lumangoy ang mga daga sa buhangin, at wala namang nangyari sa una. Ngunit sa gitna ng lawa, lumubog ang mga daga sa buhangin na parang may nakakuha sa kanila sa tubig. Nawala sila sa ilalim ng ibabaw. Nagulat ang lahat ni na Hansen. Pinagmasdan nila ang tubig ng ilang sandali, ngunit hindi nila nakita kung ano ang naghila sa mga daga sa buhangin pababa. Splosh! 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 Ipinatawag ni Hansen ang kanyang mga pakpak ng paru-paro at bloodthirsty ant king upang pigilan ang sarili niya sa pagkahulog, ngunit sabay niyon, ang Dragon Chef, Shumi, Lin Feng, at Jing Jiwo ay lahat nahulog sa lawa, at mabilis silang lumulubog. Kabanata 1600. Tulungan mo ako, Little Star. Nakita ni Hansen sina Little Silver at Bauer na nakaupo sa likod ni Little Star, at mukhang wala namang nangyayari sa kanila.
Tungkol naman kay Little Star, mukhang hindi apektado ng lakas na iyon. Lumulutang ito sa kalangitan, nakarelax. Tinawag ni Hansen ang atensyon ni Little Star, at sabay niyon, hinailan niya ang kanyang lakas at tumigil sa pakikipaglaban sa lakas na iyon. Sa halip, sumisid siya. Splash! Bumagsak si Hansen sa lawa. Hindi inaasahan, ang kumikinang na tubig ng lawa ay hindi malamig, kundi mainit tulad ng mainit na bukal, na napakasarap. Gayunpaman, hindi binigyan ng lakas na iyon si Hansen ng isang pagkakataon upang talagang masiyahan sa sensasyon. Muling ginamit ang kanyang lakas, nakipaglaban si Hansen sa napakagandang lakas na parang grabidad at nakuha niya si Shumi. Pagkatapos ay inihagis niya si Shumi sa kalangitan. Pinaikot ni Little Star ang kanyang katawan sa kalangitan at hinawakan si Shumi gamit ang kanyang buntot, inilagay siya sa kanyang likod. Pagkatapos ay sumisid si Hansen sa tubig na parang isang dragon, at lumangoy siya patungo kina Lin Feng at Jing Jiwo na patuloy na lumulubog. Pagkatapos ay inihagis niya sila sa labas ng tubig isa-isa. Pagkatapos ay lumipad si Little Star patungo sa kanila, inilagay silang dalawa sa kanyang likod. Pagkatapos ay natagpuan niya ang Dragon Chef, at matapos ihagis siya sa labas ng tubig, sasagutin na sana ni Hansen ang sarili niya. Gayunpaman, naramdaman niyang may nakakabit sa kanyang mga paa, at isang nakakatakot na lakas ang naghila sa kanya sa mas malalim na bahagi ng tubig. Ginamit ni Hansen ang kanyang Geno Core ng Diyos at lakas ng Bloodthirsty Ant King ng sabay, ngunit hindi nila ma-resist ang lakas na iyon, at hinaila siya sa lawa. Jidim It, may talagang isang bagay doon sa ilalim. Nagulat si Hansen. Ang Geno Core ng Diyos, kasama ang Bloodthirsty Ant King at ang sariling katawan ni Hansen, ay nagparamdam kay Hansen na kasing lakas ng mga ordinaryong super nilalang, o marahil mas malakas pa. Ngunit ang mga lakas na iyon ay hindi katapat ng lakas sa tubig. Patuloy itong hinaila si Hansen pababa. Sinubukan itong labanan ni Hansen, ngunit hindi napakabuti ang pagtatrabaho nito. Gusto niyang tingnan kung ano ang naghila sa kanya pababa, ngunit makikita lang niya ang mga tuldok ng liwanag sa ilalim niya. Maliban doon, wala nang nakikita. Nararamdaman ni Hansen na may nakakabit sa kanyang mga paa, kaya nakatuon siya dito. Ipinatawag niya ang kanyang split knife at hinampas ang anumang nakakulong sa kanyang mga paa. Matapos mahampas ng ilang beses, wala siyang nahanap na maputulan. Ang lakas na nakakulong sa kanya ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pag-alis. Ganap na nagulat si Hansen. Kaya ng madaling pumatay ang split knife sa mga super nilalang, kaya kung may talagang nakakabit sa kanyang mga paa, dapat na naputol na niya ito. Gayunpaman, wala siyang nahampas, ngunit nararamdaman pa rin niyang nakakulong ang kanyang mga paa, na medyo nagliligaw sa kanya. Wala nang oras si Hansen upang isipin ito ngayon. Nagiging mas malakas ang lakas, at walang tigil itong hinaila siya pababa. Higit sa 1,000 talampakan na ang lalim ni Hansen sa lawa. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nasa ilalim. Marahil may isang higanti na duguan na bibig na naghintay sa kanya sa ibaba, naghintay upang kainin at lunukan siya. Agad na pumasok si Hansen sa Super King Spirit Mode. Bago makapag-aksyon pa si Hansen, naramdaman niyang humina ang lakas sa kanyang mga paa, at nawala ang lakas na nakakabit sa kanyang mga bukong-bukong. Hindi na niya naramdaman ang lakas na iyon. Wala nang kakayahan si Hansen na magtaka kung bakit biglang nawala ang lakas na iyon. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sumugod pasulong, at nang wala ng lakas na humila, matagumpay na lumipad si Hansen sa labas ng lawa. Habang lumalabas siya sa ibabaw, pinatay ni Hansen ang Super King Spirit Mode, nang hindi na gusto niyang makita ito ni Shumi at ang iba. Nakikita si Hansen na lumilitaw mula sa lawa, masayang nag-chuff si Little Star at sumugod patungo kay Hansen, inilagay siya sa kanyang likod. Ano ang nangyari? Bakit napakahaba ng panahon mo upang lumabas? May nakita ka ba doon sa ilalim? Curious na tanong ng Dragon Lady Chef kay Hansen. Nilinis niya ang lahat, kaya syempre, may lakas siyang makalabas mismo, iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nag-isip ng iba pa. Naisip nila na may nakita si Hansen doon sa ilalim. Ngumiti si Hansen. Wala akong nakita. Matapos kong itulak kayo sa labas, may nakakulong sa aking mga paa, at hindi ma-resist ng aking lakas ang kapangyarihan ng bagay na iyon. Patuloy akong lumulubog, at salamat sa Diyos, nakaalis ako dito. Narinig ng lahat ang sinabi ni Hansen, at tumingin silang lahat sa mga paa ni Hansen. Nagulat ang lahat sa nakita lang nila, at tumingin silang lahat kay Hansen sa kakaibang paraan. Hansen, hindi ako makapaniwala na may ganitong kakaibang ugali ka. Tumingin si Jing Jiwo kay Hansen, mukhang nalilito. Ano ang pinagsasabi mo? Nagulat si Hansen.
Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga paa at natagpuan ang sarili niyang nagulat din. Bigla, may isang sapatos sa isa sa kanyang mga paa. Sigurado si Hansen na hindi talaga ito ang kanyang sapatos. Nang dumating si Hansen sa desyerto ng awit ng hangin, nakasuot siya ng sandata ng hayop na kaluluwa, ngunit hindi siya nagsusuot ng mga sapatos. Bukod dito, nakasuot pa rin siya ng sandata, at ang mga bote ng pakikipaglaban ay nakakabit sa sandata. Paano nangyari na nagsusuot siya ng sapatos? Gayunpaman, may talagang sapatos sa kanyang kaliwang paa, at ito ay isang sapatos na may takong na pag-aari ng isang babaeng. Ang sapatos ay mukhang napakaganda, at maihahambing ito sa mga sapatos ng mga luxury brand, kung hindi mas maganda. Dahil nakasuot si Hansen ng sapatos, naparamdam nito na medyo delikado ang malaking paa ni Hansen. Mas kakaiba, ang sapatos ay gawa sa kristal, at ganoon din ang takong. Pakiusap paniwalaan mo ako, hindi ito ang aking sapatos. Hindi ako si Cinderella. Bakit nga ba nagsusuot ako nito? Tanong ni Hansen habang itinaas ang kanyang paa, sinusubukang tanggalin ang sapatos. Gayunpaman, mukhang nakakabit ang sapatos sa kanyang paa, at hindi maapektuhan ng mga pagsubok ni Hansen na tanggalin ito. Sinusubukan mo pa ring tanggihan na ito ang iyong sapatos. Kung hindi ito ang iyong sapatos, bakit ang ganda ng pagkakasya nito sa iyong paa? Huwag mo nang tanggihan, Cinderella. Bumalik ka at pakasalan mo ang iyong prinsipe, sabi ni Jing Jiwo. F*6 Cinderella. Kahit na isang karakter ako sa fairy tale, ako ang prinsipe. Kinuha ni Hansen ang kanyang split knife at sinaksak ang sapatos na gawa sa kristal. Sinundan ng matinis na tunog, tumalbog ang split knife, at wala pang puting gasgas sa kristal na takong. Nagulat ang lahat matapos makita iyon. Parehong nakita ni Lin Feng at Jing Jiwo na pumatay si Hansen sa Bloodbone Demon gamit ang kanyang split knife, at ito ay isang talim na madaling makakaputol ng isang super nilalang sa kalahati. Gayunpaman, wala itong naiwan na marka sa sapatos. Nakakagulat at nag-alala na ngayon sina Lin Feng at ang iba. Kumusta ang iyong paa? May ba nararamdaman kang mali? Tanong ni Lin Feng, nakatingin sa kristal na takong. Nararamdaman kong mali ang lahat ngayon, sabi ni Hansen, na nalulungkot. Hindi siya talagang nasaktan, ngunit talagang malungkot siya. Ang kristal na takong ay nasa kanyang kaliwang paa, ngunit maayos ang pakiramdam ng paa. Hindi niya kahit nararamdaman na nagsusuot siya ng sapatos, kung hindi, mapapansin niya ang sapatos noon pa. Naisip ito ni Hansen, at nawala ang isang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi niya, ang kristal na sapatos na ito ba ang bagay na naghila sa akin pababa habang nasa tubig ako?